Magandang araw mga kaibigan. Itong pag-usapan natin pinaghalong malungkot at magandang balita. Malungkot dahil apat na buhay ng mga kapwa nating Pilipino ang nalagas na naman. Dahil itong labanan ng komunista versus gobyerno. Nakalungkot. At magandang balita rin dahil malapit na silang maubos. Saludo ako sa ating Armed Forces of the Philippines, especially Philippine Army, na puspusan ang kanilang operation. Parang galit sila sa pistoks. Hindi sila makareklamo. Itong desisyon ng gobyerno na makipag-pistoks, kailang yung kanilang reklamo dinadaan sa sipag ng military operations at ito nagresulta ng pagkalagas ng apat na rebelde. Matataas pa naman ang ranggo. January 6 sa Burungan City, Eastern Samar, nainkwentro po ang 78th Infantry Battalion, Army ito. Ang nalagas ng buhay ay si Martin Cardiño Colima. Secretary siya ng Sub-Regional Committee ng Eastern Samar Regional Party Committee. So, nakunan siya ng isang caliber 45 na pistol plus mga bala, subversive documents. Okay, ito, may record itong Commander Colima na ito. Sabing terorista na pinaggagawa niya. Noong December 19, 2019, doon pa rin sa Burungan City sa Eastern Samar. Ang grupo nitong si Colima nagkandak ng ambush. Namatayan tayo ng isang pulis. Kailang nadamay 3 sibilyan na lagas. Nadamay, nasugatan 12 civilians kasama ang 1-year-old na bata. So ito, mga sayang na buhay na nalalagas. So, congratulations sa 78th Infantry Battalion. January 6 ito, January 5, dito naman sa Quezon, Bukidnon, 1003rd Infantry Brigade, I think 41st Infantry Battalion. Yes. Encuentro na naman. Ito, 3 armas ang nasamsam ng ating mga kasundaluhan. So, yung bangkay na itakbo ng mga kalaban. Kasi, once na makasamsam ang armas, ibig sabihin, yung hawak ng armas, nadali. Mabilis lang ang kanilang kasamaan at naitakbo nila. Kaya hindi nakuha yung bangkay. But I am very sure sa experience ko, basta makakuha ang armas, yung mayari ng armas na nadali rin. So, yan po ang mga pangyari. So, speaking of Bukidnon, yung Quezon, Bukidnon, malapit sa Malaybalay, Bukidnon, kung saan nagkaroon ng Christmas Day encounter, December 25, 10 kapwa nating Pilipino ang nalagas. Kailan kaya matitigil itong pagkalagas ng buhay ng Pilipino? 54 years na po ito, mag-55 na pala. 55 na yung Communist Party of the Philippines na simula December 26, 1968, 55 years na. Itong NPA naman, March 29, 1969, mag 53. Okay. Anyway, speaking of Bukidnon encounter noong December 25, nakakaawa doon ang
tatlong namatay, ano? Isang pamilya lang, ama, ina, anak, daughter. Kasi itong ama at ina, sila yung top NPA leaders sa Bukidnon. Ni-recruit nilang kanilang daughter kasama sa... So, na-recover yung 10 bangkay at ang tatlo ata na nakuha ng mga relatives, ang 7, inilibing ng mga kasundaluhan yung proper na libing, may kabaong at may bendisyon ng mga religious leaders. So, yun po ang kaganapan at ulitin ko po, ang ayaw na ayaw ng mga kasundaluhan, both active and retired, itong peace talks nito. Ang mga active hindi lang makapagsalita. Kaya lang ang reaksyon ng mga kaibigan kong active, peace talks na naman, okay? Lalo na yung mga younger officers ng Philippine Military Academy, na mga dati kong estudyante. Na-assign po ako sa PMA 2006 hanggang 2009. Yung mga nakasama kong kadete, mga major, lieutenant colonel na ranggo, at sila yung umaangal na tahimik na sila lang nag-uusap sa mga chat groups lang nila. Kaya lang, yun nga, peace talks na naman. Mga sundalo rin, ganun din. Ay, kaming mga retired, at halos lahat kami, ayaw. Napagdaanan na namin yan. Kaya nung in-interview ako ng SMNI 3 or 4 nights ago, sabi ko, it's a waste. Sinasayang lang ng pera at panahon ng gobyerno yung peace talks. Kasi ang napag-alaman ko, ang promise nitong mga communist leaders, magsusurrender na ang mga NPA nila. Di maganda. Sino bang ayaw? Kasi, once na mag-surrender, mga 1,800 na lang ang estimate. Sana, kung mayroong kasunduan na mag-surrender yung 1,800, tapos na po ang Sana, kailang ito yung insincerity, panluloko ng mga CPP, NPA, NDF, nakipagsundo, nag-usap sa Oslo, Norway, surrender ng NPA, sige, mag-usap tayo, anong mga kondisyon na para mag-surrender, nagpirma ng kasunduan, ituloy ang pag-usap, November 23. Pagdating ng November 28, mayroon ng press release ang CPP-NPA demanding. Yan. Ito na yung nagpasama. Kasi yung peace talks, kung wala lang sanang demands, wala akong problema. Maganda yun, mag-usap. Yung mga demands nila nga imposible, ulit-ulitin lang natin i-stop ang military operations. Kaya itong mga kasundaluhan natin habang hindi pa nagsisimula ang peace talks, pinapaspasan, baka maubos na nila yung 1,800 na rebelde bago mag-peace talks. Yan ang nakikita kong gustong mangyari ng mga AFP field commanders. I-stop ang military operations. Ano ba? I-dissolve ang NTF-ELCAC. Number 3, i-repeal yung anti-terrorism law. Tanggalin yung terrorist tag ng CPP-NPA. I-release ang mga more than 800 na communist prisoners na convicted sa crime. Those are all impossible demands. Na statement ng mga komunista, kung hindi pagbigyan yung mga demands nila, ay hindi uusad ang peace talks. Sino kayo? Wala kayo. Kaya na nagalit si General Galvez nung lumabas yung press release na yan. Huwag kayong mag-demand, sabi niya. Hindi pa nga tayo nagsisimulang mag-usap. Tapos may demand na kayo.
Anong ibig sabihin nun? Insincerity sa part ng CPP, NP, At ang gobyerno, maganda man yung intensyon dahil gustong tapusin na ang Communist Insurgency War. Lalo na itong si General Galvez, kilala ko yan, napakaganda po ang performance, competence, magaling siya na peace negotiator. But then, kahit anong galing mong peace negotiator, kung niloloko ka lang ang kausap mo, wala. Ito, matagumpay ang ating peace negotiation sa MILF. Si General Galvez ang humawak niyan. Kaya wala na tayong problema sa MILF, MNLF. Okay? Marami ng mga dating MNLF or MILF na naging sundalo at pulis na. So, ganun din sana ang NPA ba? Mag-surrender na lang. Okay? Wala nang maiwang rebuilding NPA na mayawak na armas sa kabundukan. Bahala na nandyan yung Communist Party members, National Democratic Front members, bahalang nandyan sila. Basta wala lang armas. Problema, ayaw nila pasurrenderin ng NPA. Kaya, ulitin ko, useless ang peace talks na ito. Yung pera ng taong bayan. Kaya, kano ba ang pan? 2 billion ata ang pondo ng peace process. Yung Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, OPAPRO. 2 billion. Nako, how many billion kaya ang gagastusin sa peace talks? Mamaya, mauwi lang sa wala. Di, sayang. But, good luck, General Secretary Galvez. Sana magtugumpay kayo. But ako lang, opinion ko lang ito na niloloko tayo ng mga komunista. Sana wag kayong mag-declare ng ceasefire. Bahala kayong mag-usap-usap basta walang ceasefire. Happy na ako doon.